Good evening, everyone. I am Robin Narcayas and we are Stat Seekers. Tonight, we're going to present to you the business organization with the best practices regarding strategic management. We are tasked with looking for an example for two different sectors. For the first sector, which is the production sector, we choose the Apple Incorporation. This incorporation has a mission which is Apple is committed to bringing the best user experience to its customers through innovative products and a vision to create a world where technology enhances every aspect of life. For their strategic management, they have their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So for their strength, they had a strong brand image where they are very known and innovative products that we know are frequently changing or improving in style, quality, and performance. Their weakness is the high product price and dependency on iPhone sales where people find it so expensive to purchase. For opportunities is their expansion into new markets and growth in the service segment. Threats include intense competition and changing consumer preferences as we all know that people purchase something when it's on trend. Strategic objectives po is increase market shares in emerging markets. Sinasabi po dito ang layunin ay mapataas ang sales at performance ng negosyo, tumaas ang kita, dumami ang branches na kung saan ito ay ang basihan na may kalidad ang produkto at tinatangkilik ng mga tao, makisabay sa mga makabago pamamaraan ng pagnenegosyo. Ang halimbawa naman po ay ang commerce or mga online selling. Enhance customer loyalty and retention, drive innovation in product development. Tapos po, ang strategic management process formulation is analyze strategy development. Sinasabi dito na ito ang proseso na kinakailangan may matalinong pagsasaayos ng mga dokumento na naglalayon sa magandang kakahantungan ng negosyo upang makamit ang mga pinapangarap na matagumpay ng negosyo. Ang market strategies is a branding, advertising, retail experience. Sinasabi po dito na dapat alam ang iyong goal at ang vision bago ka magsimula sa negosyo. Collect at analyze ang mga impormasyon at mga data na kailangan sa abot ng iyong makakaya. Implementation is a resource allocation and execution. Evaluation is a monitoring and feedback and adjustment. Po dito is yung product development. Sa product development po, syempre, dinidevelop po nila yung product na meron sila. So, meron po sila na Apple na iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, and marami pa pong iba. Next naman po is market strategies, kung paano po nila ima-market yung product nila. So, sa brand, papasok po dito yung branding, advertising, and retail experience. Sa branding po, yung branding po nila is simple lang, pero aesthetic po yung datingan. Next po is advertising naman po. Dito naman po is hina-highlight po nila yung features po ng product. Like for example po is yung camera. And next po is yung retail experience. Last naman po is yung innovation. Ito po yung nagkakandak po sila ng research kung paano po mas mapaganda pa yung product nila on how they will upgrade it. Yun po. Like yung mga features po nila, kung paano po nila yun mas mapapaganda pa po. So, next naman po is yung competitive advantage. Ano po ba yung advantages po nila sa ka-competitive nila? Competitors nila. So, dito po is naka-focus po sila sa design ng product. So, kung makikita po natin, yung mismong product, aesthetic po yung datingan niya. And, marami rin po na naghahangad po nun. Kasi po, pag meron ka po nun, parang dating po is mayaman ka or may
may pera ka. Next po is yung nakapokus din po sila sa user experience. Kung ano po yung magiging experience po nung consumer, nung bibili po ng product na yon. Next po is yung ecosystem integration. Apple ecosystem and yung service po na binibigay nila. Next po is yung strong supply chain management. So, meron po sila na strong relationship or connection po din sa supplier po nila. Yun po. Performance evaluation. Dito naman po, tumutukoy yung pag-i-evaluate ng performance po nila kung naging maayos ba or tama ba yung strategy na ginamit nila sa kanilang company. So, uuna nga po ay financial matrix. Dito naman po, tumutukoy yung patuloy na paglago ng kanilang income po or yung kita nila. Next naman po is market share analysis. Dito naman po yung kinukumpara nila yung product nila sa iba pong product or sa ibang brand po ng technology po, parang ganun. So, future outlook. Dito naman po, tumutukoy yung mga gusto nilang mangyari in future po. Number 1 po is continue innovation in product and service. Dito po tumutukoy yung pagpapaunlad po or pagpapalugo pa ng service and products na binibigay po nila sa kanilang mga user. Next naman po, expansion in new market and industry po. Ito naman po ay tumutukoy doon sa pagtatayo pa ng iba't ibang stores sa iba't ibang panig po ng bansa. Lastly naman po is addressing sustainability and social responsibility. Good day po. Spotify. So, ano nga ba ang Spotify? Ang Spotify daw po ay isang serbisyong pang-stream ng musika na nagbibigay daan daw po sa atin na makinig ng iba't ibang uri ng musika mula sa buong mundo. Napakaganda daw po ng karanasan sa pakikinig dahil mataas daw po ang kalidad ng tunog at ang dami daw po ng pagpiling kanta. Mission and vision. So, ano nga ba ang mission? Ang mission daw po is naglalayong palakasin daw po ang mga likhang sining na artistang nagbibigay daw po sa kanila ng paraan upang mabuhay sa pamamagitan daw po ng kanilang sining. Habang nag-aalok din daw po sila ng plataforma sa bilyo-bilyong mga tagahanga sa pahalagahan at magkaroon daw po ng inspiration mula sa kanilang gawain. Ang halimbawa daw po nito is nagbibigay daw po sila ng magandang patas na kabayaran sa mga independent na artist, sumusuporta sa mga bagong talento at nagbibigay din daw po sila ng iba't ibang uri ng nilalaman upang tugunan daw po ang global na audience ay tumutugma sa mission na ito. Ang vision naman po is, ito daw po yung nakataon sa paglikha ng isang plataforma na nagtataguyod daw po ng direktang connection sa pamamagitan ng artist at tagapakinig daw po na nagpapadali daw po ng isang makinis at personalisadong karanasan sa musika para daw po sa mga tagagamit. Ang halimbawa daw po nito is yung sila daw po yung nagbibigay daan sa mga artist na makipag-ugnayan ng direkta sa kanilang mga tagahanga, nag-aalok ng personalisadong playlist batay sa individual na mga nais at gumagamit ng advance sa mga algoritmo upang mapabuti daw po ang karanasan ng tagagamit ay sumasalamin sa vision na ito. Strategic Management, SWOT. So, ano nga ba ang SWOT? Strength. Sabi po dyan, ang strength daw po, ito daw po yung isang musikang streaming sa pagbibigay daw po ng personalidad ng mga rekomendasyon sa musika ay maaaring mapabuti daw po sa kasiyahan at pananatili ng paggamit. Weaknesses. Ang weaknesses naman daw po, ito is yung pagkakaiba daw po ng nilalaman ng plataforma kumpara sa mga kalaban. Upang mapakinabangan daw po ang mga pagkakataon, ang plataforma daw po ay maaaring magpalawak sa mga umuusbong na merkado tulad na lamang daw po ng Latin America.
sila daw po ay nag-aalok ng lokal na nilalaman daw po at sumasaklaw sa lumalagong trend ng pagkonsumo ng digital na musika. Opportunities. Ang opportunities naman daw po, ito daw po yung nagpapalawak sa mga umuusbong na merkado tulad ng Latin America. Sila daw po yung nag-aalok ng lokal na nilalaman at sumasaklaw sa lumalagong trend ng pagkonsumo ng digital na musika. Ang threats naman daw po ito daw po ay isang banta tulad daw po ng matinding competition mula sa itinataguyod ng player at pagbabago daw po sa mga nais ng mamimili ay nagpapakita daw po ng pangangailangan para sa patuloy na pagbabago at pag-a-adapt upang mapanatili ang isang kompetitibong abante sa dinamikong larangan ng musikang streaming. Yun lamang po at maraming salamat. Strategic objective. Yung goals ng Spotify ay number 1, mas madami pa ang mga gumagamit at mag-subscribe sa Spotify. Number 2, maraming mga bagong song na pwedeng pakinggan, pwedeng gumawa ng sariling playlist yung mga listener depende sa preference nila. Number 3, palawakin yung mga content or yung mga ino-offer sa mga listener like broadcast, etc. Ang next po ay yung strategic management process. Yun po kung paano nila ginawa yung strategic management. Number 1, formulate. So, nandun po yung mga data, information na nagsisibingay sa mga decision making na ginawa nila para malaman nila kung ano ang strategic ang dapat gawin yung sa marketing analysis. Number 2 ay implementing, o dito po is yung mga further theories ng informing the Spotify. Yung nagkakaroon ng partnership and nagsasagawa ng mga iba't iba way para ma-promote yung appliances or marami pang iba. Yung at kagamitan at kalinisan rin nila. Number 3 naman, evaluating. Dito po ay nalalaman dito po nalalaman kung marami ba ang gumagamit and na nakikinig dito. Yun lamang po. This is the key strategic initiative of Spotify. Number 1, innovative product development. Introducing new features, enhancing user experience. Ang hakbang po na ito ay nagpapakita ng paglikha ng bagong produkto o pagpapabuti sa mga umiiral upang matugunan ang mga pangailangan ng customer at manatiling nangunguna sa mga kalaban. Number 2, partnership and collaboration. Collaborating with artists, record labels, and podcast creators. Ang hakbang naman po na ito ay nakatuon sa pagbuo ng mga alyansa sa mga artist ng musika o iba pang mga player sa industriya upang mapabuti ang mga alok at maabot ang mas malawak na audience. Number 3, global expansion strategy. Entering new markets, adapting to local preferences. Ang layunin po naman nito ay pumasok sa mga bagong merkado at baguhin ang mga produkto o serbisyo upang masiayos sa lokal na mga nais na nagbibigay daan sa paglago sa iba't ibang rehiyon. Ito naman po yung mga competitive advantage ng Spotify. Number 1, data analytics and personalization.
delivering user data for personalized recommendation. Ang abanting ito po ay nagpapakita ng paggamit ng data analysis upang maunawan ang ugali at mga nais ng mga user na nagbibigay daan sa personalidad ng recommendation at mga tailor-made na karanasan. Number 2. Music Industry Partnership. Securing music licensing agreements, exclusive content. Ang abanting po naman nito ay nakatuon sa pagtatag ng mga pakipagtulungan sa industriya ng musika upang matiyak ang mga kasunduan sa lisensya para sa eksklusibong nilalaman at nagpapabuti sa mga alok ng mga musika ng plataforma. Number 3. User engagement and retention. Focusing on user experience, engagement, and loyalty. Ito naman po ay nagbibigay din sa paglikha ng isang positibong karanasan sa user, pagpapalakas ng engagement, at pagpapatibay ng kumpiyansa ng customer upang mapanatili ang isang nasihan user base. Financial metrics, revenue growth. This measures the increase in a company's sales over a specific period. It is typically expressed as a percentage and can be calculated on a quarterly or yearly basis. Revenue growth is an important indicator of a company's business expansion and market demand for its product or services. Subscriber numbers. This metric is particularly relevant for companies that operate on a subscription model, such as streaming services companies and membership-based businesses. Subscriber numbers indicate the total number of active subscribers and help gauge the company's market penetration and customer base growth. Profitability. Profitability measures a company's ability to generate profit from its operation. Market share analysis, comparison with competitors in the music streaming industry. Market share analysis. Market share represents the percentage of total sales or subscribers in an industry that a company holds. It's a key indicator of a company's competitive position. Comparison with competitors in the music streaming industry. Subscriber numbers. Spotify typically leads in terms of global subscriber count, followed by Apple Music and Amazon Music. These numbers are crucial for understanding each company's market reach. Revenue. Revenue comparison highlights how effectively each company is monetizing its user base. Factors include subscription fees, ad revenue, and other monetization strategies. Continued innovation in the music streaming industry revolves around advancing technology and enhancing features to attract and retain users. Podcast acquisition and production. Platforms are acquiring podcast networks and producing original podcasts to attract and retain users. Exclusive deals. Securing exclusive podcast deals with popular creators to differentiate their offerings. Expanding into new regions and targeting new audiences globally is a crucial growth strategy for music streaming services. Global market expansion allows music streaming services to tap into new revenue streams, increase user base, and diversify their customers' demographics. It requires a strategic approach that considers local nuances and consumer preference to succeed in different regions worldwide.